Hey guys! Welcome back again to my channel! Another day, another luto na naman. Kaya ngayon ay samahan niyo ako magluto ng isa namang masarap na recipe. Dahil ang lutuin po natin for today ay donut. At kung paano ito lutuin at ang mga ingredients sa ating gagamitin, please tapusin mo ang video nito para malaman mo. Simulan po natin sa pagmimix po ng ating mga dry ingredients. Nag-add lang po ako dito ng 1 kilo po ng bread flour. Yes guys, bread flour po itong ating gagamitin. Nag-add na rin po ako dito ng active yeast, baking powder, salt, at brown sugar. I-mix lang po natin ng mabuti itong ating mga dry ingredients. Pagkatapos po natin itong ma-mix, ay mag-add lang po tayo dito ng 1 cup po ng margarine or butter. Kung meron po kayong butter guys, ay mas okay po butter inyong gamitin. Haluin na po natin ito gamit po ang ating mga kamay para po ma-mix po siya ng mabuti. Don't worry guys, naghugas naman po ako dito ng mga kamay. Ako talaga guys, ay gusto ko po talagang matutong magluto po ng mga kakanin, cakes at mga breads. Kaya kahit pa man po dati na hindi pa po ako nagko-content or hindi pa po ako nagba-vlog, ay nagpa-practice po talaga ako magluto every time na may ingredients po ako at may pera. Saksi po talaga yung aking mga kapatid, minsan po talaga ay nagluluto po ako. Mabalik naman po tayo dito sa atin po ang ginagawa. Pag ganitong nahalo na po natin ng mabuti, ay mag-add na po tayo dito ng 2 large size egg, 1 can of 360 ml ng evaporated milk. Nasa sa inyo na po kung anong brand po ang gusto nyo pong gamitin. I-mix o masahin lang po natin ito ng mabuti. Mabalik naman po tayo sa ating chika. Kaya po guys, yan po talaga yung nagtulak po sa akin na gumawa po ng contents. Kasi po guys, mahilig po talaga akong mag-experiment ng lulutuin. At dati po talaga ay pangarap ko lang po talaga makagawa po ng cake. Kaya masayang-masaya po ako nung ako po ay nakagawa. Kahit man po, di perfect yung aking pagkagawa po ng cake, pero masaya po ako dahil po sa wakas ay nakagawa na po ako ng cake. First time ko po yung ginawa. Pero kaso nga lang po ay wala pa tayong oven, kaya po minsan ang mga nagagawa po natin ay limited lang. Continue po natin yung ating chika mamaya, mabalik naman po tayo dito sa atin pong ginagawa. At before ko pa makalimutan guys, mag-a-add pala tayo dito ng vanilla. Hinabol ko na kaysa naman makalimutan po natin. At ayan, medyo dry pa po siya kaya nag-add po ako dito ng mga another 20 ml po ng water. At continue po tayo dito sa pagmamasa ng ating dough. Mabalik naman po tayo sa ating story time. Dati po guys, ay nagtrabaho po ako sa bakery. Pero hindi po ako baker guys ha. Ang trabaho ko po ay sales lady at cashier. Pero kahit po sales lady ka man o cashier, minsan po talaga ay kailangan mo talagang tulungan yung baker na magluto. Lalo na po pag sa hapon at walang customer. Kami po mga sales lady, kami po yung nagluluto po ng donuts. At pag ikaw naman po ay night shift, kailangan mo po magluto ng 2 AM po ng pandesal para po ibenta po kinamugahan. Kasi 4 AM po ay marami pong bumibili po ng mga pandesal para po pang almusal. At wala na pong baker pag ganun, kaya dapat po talaga ikaw po yung magluto. Pero hindi po ako magmamasa ng pandesal guys ha. Meron na pong nakaiwan po na ginawa po ng baker na pinapaalsa na lang at ikaw na lang po ang magluluto. At first talaga guys ay natakot po talaga ako magluto kasi po natakot po ako magsindi po ng oven. At pagkatapos po natin itong mamassage ay i-rest lang po natin ito ng mga at least 30 minutes. After 30 minutes ay okay na nga itong ating dough. Ayan, kita nyo naman po guys, nilumubo na po siya. I-press lang po natin para po lumabas po yung hangin niya po sa gitna. Ayan, nag-sprinkle lang po ako dito ng flour sa ating pagmamasahan. I-knead lang po natin or imasa lang po natin ito ng kaunti para po mas maging firm pa po yung kanyang texture. Mabalik naman po tayo sa ating oven story.
Ayun po guys, takot na takot po talaga akong magluto po ng pandesal kasi natakot po talaga ako magsindi po ng oven kasi meron po kasing one time po kasi na meron pong tindera po doon po na nasunog po yung mukha dahil po sa pagsindi po ng oven. Pagkatapos po natin itong mamasa ay i-divide lang po natin ito into 4. Kaya ayun guys, natakot po talaga ako kaso wala po ako magawa at kailangan ko pong lutuin yung pandesal. Kaya yan po, at least po nagawa ko pong lutuin yung pandesal po sa tamang oras. Ayan, ipapakita ko pa sa inyo guys, pag ganyan na po yung kanyang texture ay okay na po yan. I-flatten lang po natin ito gamit po ang rolling pin. Mabalik naman po tayo sa atin pong baking story pa rin. Kaya ayun po guys, curious po ako kaya minsan po talaga kahit po sales lady po yung aking trabaho ay tumutulong po ako sa baker na mag-mix po ng mga bread po na niluluto. Pero hindi ko po talaga na-memorize po yung mga ingredients or kung paano po lutuin po talaga yung mga bread. Kasi nga po, yun pong branch po na akin pong pinagtatrabuhan ay medyo busy po talaga. Marami pong customer sa branch po na yun. Kaya kung nakakatulog man po ako ay sandali nga lang. At gumamit lang po ako dito ng baso po para po sa sizes po ng ating mga donuts. Wala pa tayo ditong preferred sizes po sa ating mga donuts. Kung gusto niyo pong lakihan po ang sizes ng inyong mga donut ay gumamit po kayo ng mas malaking baso or yung mas malaking pambutas. At dalawang klase nga po pala ng donuts yung ating ginawa po dito. Gumawa po tayo dito ng may butas sa gitna at yung wala. Pagkatapos ko po itong mabutasan, ay nilagay ko lang po dito sa malinis po na paglalagyan dahil i-rest po natin ito ng mga at least 1 hour po para po ito ay umalsa. Pagpasensyahan niyo rin po guys kung hindi po masyadong maganda po yung forma po ng atin pong donuts. Ayan, after 1 hour, ito na po siya. Ayan, kita nyo naman guys, umasa na po siya, kaya magpainit na po tayo dito ng mantika. Nakapagpainit na nga po pala ako dito ng pan at naglagay na rin po tayo dito ng mantika. Dapat po mainit na po yung mantika saka po natin ilagay yung ating donut. At itong donut pala guys ay madali lang maluto, kaya dapat po ay check nyo po para hindi po siya masunog. At dapat po talaga ay maramihan po yung ilagay po nating oil para po lumutang po yung ating mga donuts at maging maayos po yung kanyang pagkaluto. Ilang sandali nga lang ay naluto na nga yung kabilang side po ng ating donut kaya binaliktad ko na. At ayan, luto na po yung ating donut kaya hanguin na po natin ito. Para naman po sa mga toppings po nito ay pwede nyo po itong sprinkle po ng white sugar or idip nyo po sa chocolate. Nasa sa inyo na po kung ano po mga toppings ang gusto nyo pong ilagay. Pero ako po dito ay in-sprinklean ko lang po ito ng white sugar at dinip po sa chocolate. At yung isa naman ay idinip ko lang po sa powder milk. At kahit po hindi po masyadong kagandaan po ang shape po ng ating donut ay nakakasiguro naman po ako na ito po ay masarap. Matapos ko nga hanguin itong donut na may butas sa gitna ay sinunod ko na nga yung mga walang butas. Dahil po marami po ang ating nagawa sa 1 kilo kaya po ang iba po nito ay ibinenta ko na. At talagang kinulang pa nga yung iba guys. Dahil masarap po yung ating ginawa po na donut, tamang-tama lang po yung kanyang timpla at saka ang benta ko po dito guys, yung may butas po sa gitna ay ibinenta ko po ng 6 pesos at ito naman po walang butas sa gitna ay ibinenta ko po ng 8 pesos. Kaya talagang ito po ay kukulangin dahil masarap na at mura pa. Kaya kung nagustuhan niyo po yung ating video at recipe for today, please let me know in the comment section below at huwag kalimutang mag-like, subscribe, pakiclick na rin po yung notification bell para lagi kang updated sa ating masusunod pang video. At ayan, luto na po itong ating isa pang donut kaya hanguin na po natin ito.
Ayan, ito na po yung mga nagawa po natin na donut guys, ang dami. At yung iba po pala dyan ay naibenta ko na kaya mas marami po talaga yung ating mga nagawa. Ito nga pala yung ating chocolate, ayan, idinip ko lang po dito. Yan po yung binibenta ko po ng tag 8 pesos. At ito naman pong inilagay ko po sa white sugar ay binibenta ko po yan ng 6 pesos. Ayan, ito luto na po yung ating donut. Ayan, napakasarap po niyan guys. At ito po yung isa, yun po yung idinip ko po sa powder milk. Talagang ito pong ginawa po natin guys ay naubos po talaga. Nakagawa po tayo dito ng mga 55 pieces po ng donut. At lahat po yon ay naubos. Binabalik-balikan po talaga ng mga bata. Kaya ano pang hinihintay nyo, itry nyo na ito. Kaya yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!